Good morning everyone! Welcome back to Chris RD Gymnastics channel. And ngayon, meron kasing balita na napakaganda. Well, it's a good news that Filipino-British gymnast Jake Jarman to don Philippine colors. Yan, si Jake Jarman ng Great Britain, isa siyang half Filipino. Na kanyang nanay si Ma'am Anna Jarman is galing sa Cebu City at ang kanyang namang tatay is isang Briton na nakabase sila sa England. Si Jake Jarman ay gold medal sa vault ng World Championship 2023, gold medal sa floor at sa all-around sa Commonwealth Games ng 2022 or 2020. I think 2022. And I think 2021, sorry for that. Isa din siyang Olympic reserve. Basta sa last Commonwealth Games, si Jake Jarman ay gold sa floor at sa all-around. Yan. And sa European Championships, siya ay marami ng medals sa vault, sa floor, at siya din ang gold sa all-around ng 2022 European Championships. Wow! Ang lakas ni Jake Jarman. Nakalaban ni Jake Jarman ang mga Europeans. Marami na siyang napatunayan sa all-around, sa vault, and sa floor, hindi pa masyado sa European Championship. Pero ngayon kasi, ang ginawa kasi ni Jake Jarman, nagpractice siya nag-practice para ma-perfect niya at tumaas ang kanyang difficulty sa floor. So, si Jake Jarman, pinili niya, nasabi dito sa article na inilabas ng Philippine Star Global. The interview was held in Paris at ito ay in-interview kasi si Ma'am Cynthia Carrion na President ng Gymnastics Association of the Philippines ng July 29, 2024. This was the hour after or the day after or during the team finals of the men's team finals during the Paris Olympics 2024. Sabi dito, the Gymnastics Association of the Philippines isn't stopping in search for gems to boost its stock with a new prospects in the Filipino-British Jake Jarman. Bakit ba naghahanap si Ma'am Cynthia Carrion ng mga galing outside the Philippines? Kasi kulang nga tayo ng resources para magkaroon ng elite coaches. At yung mga gymnast natin sa Pilipinas, hindi sila ganun ka-intense yung, sabi natin, intense but not as intense as it is sa science ng sport science na ginagawa sa Great Britain, sa US at sa Japan at sa China. Hindi ganon. And mostly din naman sa mga Central Asian and Latin American, sa US din siya nag-aaral through NCAA. Pero except sa Brazil na talagang homegrown ang mga gymnast nila, sa Uzbekistan or Kazakhstan, homegrown ang mga gymnast nila na mga elite. The rest are just being sent also from the other countries. So, para magkaroon tayo ng marami talagang gymnast na mga galing, naghahanap talaga tayo. Pero, si Jake Jarman kasi, siya talaga ang may gusto na lumipat sa Philippines. Kasi, siyempre, isang mga sigurong dahilan dito is that welcoming kasi mga Pilipino. Like sa Great Britain, okay, you're a world champion, you're just normal ka lang na tao. Mas madami kasi ang endorsement ng pag ikaw ay sa Philippines kaysa sa Great Britain. Kasi napapansin ko kasi sa Great Britain, si Max Whitlock, oo, pero yung ibang kasi mga gymnast doon na world champions tsaka mga Olympic champions, parang normal lang sila. Kasi syempre nakikita ko ang kanilang mga Instagram. Parang it's just living normally there. Unless sa Philippines, star ka talaga. And hindi lang yun ang dahilan ni Jake Jarman kasi gusto niya lang siguro kung ilalagay ko ang sarili ko sa posisyon ni Jake Jarman, Pilipino kasi siya. May mga malalakas na gymnast sa Great Britain na hindi nakapasok doon sa Team Great Britain dahil bakit? Dahil naroon si Jake Jarman. Samantalang may si Courtney Tollock, malakas sa rings, hindi siya nakapasok. Siguro may mga napapakinggan siyang ganun. Ay, hindi naman yan full British, Filipino. Kasi sa Western kasi, may mga discrimination talaga ang mga puti when it comes to Asian. So, hindi mo yun maaalis. Siguro isa sa dahilan yon. Pero for sure, ililipas si Jake Jarman sa Philippines hindi dahil sa negativity or hatredness against them. But dahil gusto niyang tumulong sa Philippines, sa Philippine Gymnastics Association. Sabi dito pa ni Ma'am Cynthia Carrion, next Olympics, Jake Jarman wants to play for the Philippines, so well seek FIG's permission. Yung FIG is Federation of International Gymnastics. I will write a letter and we'll see if FIG says yes or no, said GAP President Cynthia Carrion. For sure, it will yes. Just like Kayla Sanchez ng Canada na bronze medalist sila nung Tokyo 2020 Olympics sa 400
4x400 mixed relay. And bronze medal doon si Kylie Sanchez. Pinayagan naman siya ng World Aquatics. Then, after ma-process ang papel, nag-countdown na ng 1 year para ma-represent ang Philippines sa SEA Games or sa Asian Games. Parang ganon. So, si Jake Sherman, hindi siya pwedeng maglaro sa mag-represent ng Great Britain while the process is ongoing. But he can represent the gymnastic club that he belongs in England sa mga competition, but not for example, British Gymnastics. He can join the British Gymnastics representing his gymnastics club. But after that British Gymnastics, he cannot join the European Championships or even Commonwealth Games or FIG Apparatus World Cup Challenges or World Championship representing Great Britain. It may take siguro 1 month lang, maaaring ma-process agad yan. Magaling naman ang organisado naman ang papel ng mga Europeans, like sa Pilipinas, masyadong mga disorganized sometimes. Yun ang katotohanan. Yun. Ang importante, may Philippine passport siya, said Carion, of the 22-year-old Jake Jarman gymnast whose mom, Anna, is from Cebu. Continue ko, Jarman and Carlos Yulo are good friends. Nung si Carlos Yulo is bago siya lumaban doon sa FIG Apparatus World Cup, Baku, nagkaroon siya ng training camp sa Great Britain at si Jake Jarman ang nagtulong sa kanya at nag-welcome sa kanya sa Great Britain. Mag-best friend na dalawa sa Great Britain. Alam mo yun, friendly si Jake Jarman, mabait siyang anak, mabait na kaibigan, so everything's are going well. And they are go along with Carlos Yulo, so wow, they are good friends. Really talaga, may mga pictures sila doon sa Instagram na pinupost ni Carlos Yulo or ni Jake Jarman. Tapos si Jake Jarman talaga, proud siya sa pagiging Pilipino niya. So, yon. But they set their friendship aside as both figures in all events. So, paglaban talaga. Pero hindi naman silang galaban para talunin yung bawat isa, kundi sa gymnastic, lumalaban ng isang gymnast para patunayan sa sarili niya na malakas na siya. Kailangan niyang talunin ang sarili niya sa previous niyang ginawa. So, kailangan umangat siya ng level of difficulty at executions. Kung maganda na executions ko dati, kailangan mas maganda ang executions ko ngayon. Hindi para kalabanin siya, kundi para sa sarili ko na mas maging maangat ako. Ganun ang gymnastics. Floor exercise involved finals in the 2024 Olympics Gymnastics Competition. So, si Jake Jarman, Carlos Yulo, magkalaban sila sa all-around, sa vault, sa floor. Si Jake Jarman first sa floor, si Carlos Yulo second sa floor. Pero tataasan ni Carlos Yulo ang difficulty sa floor, sa finals. Na magaganapin sa August 2, 2024. Jarman from Peterborough was in the 2021 Tokyo Games as a reserve for the British teams. He's playing in his first Olympics now, coming from a gold medal, showing in both in 2023 World Championship in higher score of 15.050. Gold din siya sa Commonwealth Games sa all-around at sa floor. He has his own skills in the floor called the Jarman. So, the Jarman, yun nga, naga 3.5 twisting siya, double. 3.5 twisting, double layout. So, 3.5 twisting plus double layout. So, twist, 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 then double layout. That he performed in the 2023 Paris World Challenge Cup. Amazing. Carlos Yulo took the throne in 2019 in Stuttgart and in 2021 in Kita Kashu. And he may have a big moment in Paris in the next few days. Yes. So, masaya tayo na si Jake Jarman will represent the Philippines. And alam mo yun, si Jake Jarman, nakikita ko sa Instagram niya, para siya napunta sa Philippines. Last December 2023, nag-visit siya sa Cebu. Tapos bago siya mag-fly going back to England, nag-visit siya doon sa Gap, have some trainings there. And masaya yun, masaya siya, masaya. At welcome siya. Imagine mo, si Carlos Yulo pumunta ng Great Britain. Hindi niya pinabayaan si Carlos Yulo. In-entertain niya. Napakabait na bata. Napakabait na anak. Pogi. Bukod sa pogi, malakas na, napakabait pang anak, napakabait na bata. And for sure, he wants to help also the Philippines. Hindi lang para i-compete ang Philippines, represent ang Philippines, kundi para din maging teacher. Kasi si Jake Jarman, sabi ng kanyang tatay na si Tony Jarman,
Kasi ka-chat ko sila, ano daw, tumigil na si Jake Sherman sa pag-aaral ng college kasi nag-focus na siya sa gymnastics. So, after this, you will have this a loss of medals from Gymnastics Association, Gymnastic Olympics. Then you can be a good trainer na sa gymnastics. Then while doing coaching in the future, he can study in the University of the Philippines as a sports science or as a physiotherapist pag nag-retire na, while coaching in the Philippines sa gymnastics. And also as a career in the future. So, anong mangyayari dito? Si Jake Sherman, he will still stay in England. He will have his training in his gymnastic club in England. Then, will represent the Philippines, mag-fly kung nasan ng SEA Games, mag-fly kung nasan ng Asian Championship, mag-fly kung nasan ng Paris World Cup, challenges at World Cup Series, pati ang mga ganon. And yun, maybe after 1.5 year, projection ko, mag-represent na si Jake Sherman ng Philippines sa gymnastics. God bless us all. Mamaya mag-live tayo sa all-around finals ng gymnastics nila. And sa all-around finals, support natin si Jake Sherman at si Carlos Yulo. God bless us all. At yun pala, sa Philippines kasi, pag si Jake Sherman nasa Philippines, sisikat talaga siya. Madadami ang mga endorsement kasi talagang medalist talaga siya. And isa pa, may downside lang siya. Pag ikaw ay medalist sa Philippines, like Ejubiana, Carciulo, hahalongkatin ang future mo. Hahalongkatin talaga ng mga media na yan. Yun lang ang downside nun. Pero, ang advice ko lang, magkaroon ng psychologist na Jake Sherman, magkaroon sila ng social media manager para ma-filter yung mga comments for him and mga messages. Tapos magkaroon lang si Jake Sherman ng Instagram na, yung okay lang sa Instagram, pero yung sa Facebook, pero siguro yung mga comments, kailangan ng, ng social media manager para i-filter yung mga comments, para hindi maapektuhan ang mental status ni Jake Sherman. So, ganun lang kasi, pag i-start kasi sa Philippines, ganun talaga ang buhay ng mga superstar at mga celebrity sa Philippines. Magiging celebrity si Jake Sherman sa Philippines. God bless us all and I'm very happy of that. God willing, makadao pang palad ko si Jake Sherman. God bless us all. Salamat sa po suporta. Please do not forget to subscribe, like, and share.